bago mo hanapin ang sagot sa buhay, kilalanin mo muna kung sino ang nagtatanong. Pag-uusapan natin ngayon ang isang stoic wisdom na Temet Nosce. Ang sinaunang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula sa sarili. At excited akong ibahagi ang kaalaman na ito sa iyo ngayon. Dahil siksik sa aral ang makukuha mo rito na hindi mo makukuha sa iba. Kaya tapusin mo ang video na ito hanggang dulo. And don't forget to like and subscribe for more stoic wisdom like this. Let's begin. Ang salitang Temet Nosce ay isang Latin na mas kilala sa English na Know Thyself o ang malalim na pagkilala sa sarili. Napaka-importante ng aral na ito, lalong-lalo na sa panahon ngayon, at ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit. Dahil ang totoong kahulugan ng Temet Nosce ay may tatlong level ng lalim. Una ay ang surface level. Marami sa inyo ang nasa level na ito dahil dito nakapaloob yung awareness mo sa iyong strengths, weaknesses, preference, at habits. Mga bagay na ganyan lang kababaw na aakalain mong kilala mo na talaga ang sarili mo dahil lang sa alam mo ang mga yan. Kaya marami rin ang nagkakamali dahil akala nila ay kilalang kilala na nila ang sarili nila. Ngunit surface level pa lang yan. May mas malalim na ikaw sa likod ng mga yan. At dito papasok ang ikalawa, ang deeper level. Maraming tao ang hindi na nakakarating sa level na ito. Hindi na nila nabibigyan ng pagkakataon ang sarili nila na mas makilala pa ang totoo nilang pagkatao. Dahil sa level na ito, dito napapasok ang values na mayroon ka, ang mga takot na mayroon ka, ano-ano ang mga bagay na nagmo-motivate sa iyo, at kung ano-ano ang mga triggers mo sa sarili. Ito ang mas malalim na pagkakaunawa mo sa iyong sarili. Hindi lang basta strengths and weaknesses. Dito mo natitingnan ang sarili mo na parang nasa third person perspective ka na. At ang ikatlo ay ang spiritual level. Kapag tinanggal mo na ang ilusyon ng iyong sarili, dito mo na makikita ang katotohanan. Ang sabi ng mundo, love yourself. Ngunit ang sabi ng Diyos, deny yourself. Dito napapasok yan. Kapag tinalikuran mo na ang sarili mo at tinanggap ang banal na katotohanan, diyan mo palang makikita ang totoong ikaw. Masyado nang malalim ang isang ito. Dahil ang mga tao dito, ang pagkakakilanlan nila ay nasa Diyos na. Their identity is in Christ. Ito ang halaga kung bakit napaka-importante na malaman mo ang kahulugan ng Temet Nosce. Dahil sa panahon ngayon, halos lahat ng tao, hindi nila kilala ang sarili nila. Nanggagaya nga lang sila ng personality ng iba. Yung ibang celebrities or influencers, ginagaya nila. Yung iba naman, nanggagaya ng personality sa mga palabas at series na pinapanood nila. Hindi ba't napakalaking kalokohan yan? Nasa na yung totoong ikaw? Copycat ka na lang ba talaga? Ang iba naman sa atin, nakabase sa karir, pera, at possession ang identity. Na kapag nawala yung mga yun, wala na rin silang pagkakakilanlan. Sino ka ba kapag wala ang pera mo? Sige nga, sino ka ba kapag wala ang karir mo? Sino ka ba kapag wala ang profession mo? Sino ka kapag wala ang mga bagay na nagdi-define sa'yo? Ganyan kasi ang kabubuhan ng mga tao. Itinatali nila ang pagkakakilanlan nila sa mga bagay na naglalaho. Kaya kapag nawala ang mga yon, wala na rin sila. Iniiwan na rin sila ng mga taong nakapaligid sa kanila. Nakakalungkot, hindi ba? Sino ka kapag mag-isa ka na lang? Natatanong mo ba yan sa sarili mo? Yung ibang tao nagsisimula ng negosyo, hindi naman nila kilala ang sarili, kaya nalulugi.
Yung iba naman, namumuhay na lang base sa expectations ng ibang tao, hindi na para sa sarili nila. Nagiging puppet sa ibang tao. Kaya ang nangyayari, nahuhulog sila sa mga maling karir, maling relasyon, at maling habits na sumisira lang sa totoo nilang pagkatao hanggang sa hindi na nila makilala ang sarili nila. Kaya nga maraming tao ang depressed ngayon kumpara noong panahon ng digmaan. Mas masaya pa nga ang mga tao noong panahon ng digmaan dahil at least noon may iisa silang layunin. May dahilan sila para mabuhay. May purpose sila. May rason para magpatuloy at lumaban sa buhay. Ngayon ba, ultimong pagkakakilanlan ng isang individual, nagiging krisis pa. Identity crisis ang tinutukoy ko dyan. Nariyan din ang existential crisis na hindi rin ako nakaligtas. Mapapatanong ka na lang talaga kung para saan pat nandito ka sa mundo. Bunga lahat yan ng ignorance mo sa sarili mong pagkakakilanlan. Kung bakit ko tinalakay ang Stoic wisdom na ito ay dahil malaki ang panganib na nakaabang sa iyo kapag hindi mo kilala ang sarili mo. Totoong totoo yan at ayaw kong matutunan mo ito sa mahirap na paraan. Kaya itinuturo ko na sa iyo rito dahil una, kapag hindi mo kilala ang sarili mo ng lubos, madali kang mabibiktima ng pangmamanipula ng tao. At hindi lang yan, madali ka lang din mahihila ng mga trends at mauuto ka ng maraming iba't ibang marketing campaigns para pagkakitaan ka at kalad ka rin ka sa iba't ibang agenda ng mga taong may masasamang intention pala sa'yo. Dahil kapag hindi mo rin kilala ang sarili mo, paulit-ulit mong gagawin ang mga pagkakamali mo sa buhay. You will keep repeating the same mistakes in relationships and businesses. Magiging tanga ka sa mga bagay na yan. Mapapaisip ka, bakit lahat ng relationships mo ay palpak? Hindi mo alam ikaw na pala ang mali dahil hindi mo kilala ang sarili mo. Gayon din sa pagnenegosyo, papalpak at papalpak ka dahil hindi mo makikita ang pagkakamali mo sa sarili. At ito pa ang masaklap, mamumuhay kang parang puppet dahil patuloy mong hahanapin ang identity mo sa iba't ibang tao. Ngayon, ang mangyayari, hindi ka na magiging authentic dahil iba't ibang personality na ang isinusuot mo para lang mag-fit in sa mga needs ng iba't ibang tao. At kapag nahulog ka na sa ganyan, oras lang ang gugugulin, mauubos at mauubos ka rin hanggang sa ma-depress ka na. Napakamakahulugan ng mga sinasabi ko sa iyong aral dito. Siguraduhin mong napipick up mo lahat. Ito ang mga pwede mong gawin upang mas makilala mo ng lubos ang sarili mo para hindi ka mabiktima ng kahit sino o kahit ano. Practical ito at simple. Una ay journaling. Dito mo matatrack bawat pattern sa kung paano ka mag-isip at paano mo inihahandle ang mga emosyon mo. Pangalawa ay mindfulness. Bago ka kumilos o mag-react, tingnan mo muna ang sarili mo kung tama ba ang gagawin mo. Kung hindi, take a minute to pause and think. Pangatlo ay feedback. May mga tao tayong pinagkakatiwalaan at mas nakakakilala sa atin ng lubos. Subukan mong manghingi ng feedback sa kanila sa kung ano ba ang tingin nila sa iyo. Pang-apat ay shadow work. Para makilala mo ang sarili mo, may mga masasakit na katotohanan tungkol sa iyo ang kailangan mong tanggapin at yakapin. Dahil hindi yan kalaban, parte yan ng pagkatao mo. Panglima ay life audits. Dapat palagi mong chinecheck kung nasa ayos pa ba ang mga priorities mo sa buhay dahil baka mamaya namamali ka na pala ng direksyong tinatahak. Ngayon, may dalawa akong napakagandang katanungan para sa iyo. Tungkol ito sa iyong sarili at gusto ko sanang sagutin mo ito sa comment section. Una,
Namumuhay ka ba sa totoong ikaw o namumuhay ka lang base sa expectations ng ibang tao? Drop your comment. Pangalawa, ano ang isang bagay tungkol sa sarili mo na masakit tanggapin at iniiwasan mo pa rin hanggang ngayon? Drop your comment. Dahil kapag nasagot mo yan ng maayos, dyan pa lang kilala mo na agad kung sino ka talaga. Kung nag-enjoy ka sa topic na ito at nais mong suportahan ang channel na ito, hit the like and subscribe button. Nawa ang lahat ay makaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong kawal.